Term 1 Examination Reviewer para sa GMRC Grade 1. Panuto. Basahin ang mga tanong at piliin ang titik ng tamang sagot. Number 1. Ano ang tawag sa pakikipag-usap natin sa Diyos? A. Kwentuhan. B. Awitin. C. Panalangin. Ang tamang sagot ay titik C. Panalangin. Number 2. Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng batang nagdarasal? A. B. O C? Ang tamang sagot ay titik A. Number 3. Alin sa mga sumusunod ang paraan ng pag-iingat sa tubig? A. Isara ang gripo kapag hindi ginagamit. B. Hayaang bukas ang gripo. C. Magpatuloy sa pagsasayang ng tubig. Ang tamang sagot ay titik A. Number 4. Nakita ni Riza na bukas ang gripo kahit na walang gumagamit nito. Ano ang dapat niyang gawin? A. Hayaan itong tumulo. B. Tumakbo papalayo. C. Isara ito. Ang tamang sagot ay titik C. Isara ito. Number 5. Paano natin naiingatan ang mga puno at halaman? A. Putulin kahit na hindi kailangan. B. Magtanim at mag-alaga ng puno. C. Sunugin ang mga dahon. Ang tamang sagot ay titik B. Magtanim at mag-alaga ng puno. Number 6. Ang pag-iingat ba natin sa yaman ng kalikasan ay paraan ng pagpapasalamat? A. Hindi, dahil wala itong kinalaman sa pagpapasalamat. B. Hindi, dahil ang pasasalamat ay salita lamang. C. Oo, dahil ipinapakita nito na may pagpapahalaga tayo sa kalikasan. Ang tamang sagot ay titik C. Oo, dahil ipinapakita nito na may pagpapahalaga tayo sa kalikasan. Number 7. Ano ang tamang paraan ng pagtatapon ng basura? A. Itapon kahit saan. B. Itapon sa basurahan. C. Iwanan sa lansangan. Ang tamang sagot ay titik B. Itapon sa basurahan. Number 8. Bakit dapat nating pahalagahan ang mga bagay na galing sa kalikasan, tulad ng hangin at tubig? A. Dahil mahalaga ito sa ating buhay. B. Dahil libre lamang ang mga ito. C. Dahil hindi natin ito kailangan. Ang tamang sagot ay titik A. Dahil mahalaga ito sa ating buhay. Number 9. Palagi nang isinasara ni Pedro ang gripo pagkatapos gamitin.
Ano ang ipinapahiwatig ng kanyang ginagawa? A. Ipinapakita niya ang pagpapahalaga sa yamang tubig. B. Siya ay tamad lamang. C. Ginagawa niya ito upang hindi mapagalitan. Ang tamang sagot ay titik A. Ipinapakita niya ang pagpapahalaga sa yamang tubig. Number 10. Alin sa mga sumusunod ang maituturing na likas na yaman? A. Plastik na bote. B. Mga isda. C. Mga basurang papel. Ang tamang sagot ay titik B. Mga isda. Number 11. Kumain si Aya ng biskwit. Gusto niyang itapon sa basurahan ang plastik na balutan ng biskwit. Saan niya ito itatapon? A. Itapon ito sa kalsada. B. Itapon ito sa basurahan ng nabubulok. C. Itapon ito sa basurahan ng di nabubulok. Ang tamang sagot ay titik C. Itapon ito sa basura ng di nabubulok. Number 12. Ito ay paraan ng tamang pamamahala ng basura upang mabawasan ang mga basurang itinatapon at mapangalagaan ang kapaligiran. A. Refresh, reduce, reuse. B. Recycle, recycle, recycle. C. Reduce, reuse, recycle. Ang tamang sagot ay titik C. Reduce, reuse, recycle. Number 13. Alin sa mga sumusunod ang maaari pang ma-recycle? A. Mga balat ng prutas. B. Mga tirang pagkain. C. Plastik na bote. Ang tamang sagot ay titik C. Plastik na bote. Number 14. May mga malalaking lata si Ben. Paano kaya niya ito mai-recycle? A. Itapon agad ito sa basurahan. B. Maaari itong gawing paso na taniman ng halaman o lalagyan ng lapis. C. Ibaon ito sa lupa upang mabulok. Ang tamang sagot ay titik B. Maaari itong gawing paso na taniman ng halaman o lalagyan ng lapis. Number 15. Alin ang larawang nagpapakita ng pangangalaga sa kapaligiran? A. Pagwawalis. B. Panunood ng TV. C. Paglalaro ng luksong lubid. Ang tamang sagot ay titik A. Pagwawalis. Number 16. Alin ang larawang nagpapakita ng pangangalaga sa katawan? A. Paglalaro sa putik. B. Pagligo. C. Pagkain ng candy. Ang tamang sagot ay titik B. Pagligo. Number 17. Mahaba at marumi ang mga kuko ni Kiko. Ano ang dapat niyang gawin?
A. Kagatin ang kanyang mga kuko. B. Putulin ang mga kuko gamit ang nail clipper. C. Pabayaan lang itong humaba. Ang tamang sagot ay titik B. Putulin ang mga kuko gamit ang nail clipper. Number 18. Ano ang dapat nating gawin bago kumain at pagkatapos gumamit ng palikuran o toilet? A. Magsipilyo ng ngipin. B. Maghugas ng kamay. C. Magbihis ng damit. Ang tamang sagot ay titik B. Maghugas ng kamay. Number 19. Ano ang gamit ng bagay na nasa larawan? A. Ginagamit na pang-ayos ng buhok. B. Ginagamit na pamputol ng kuko. C. Ginagamit na pansabon sa katawan. Ang tamang sagot ay titik A. Ginagamit na pang-ayos ng buhok. Number 20. Nakita mo na may maraming kalat sa inyong bahay. Ano ang tama mong gagawin? A. Magwawalis ako. B. Maglalaro ako sa labas. C. Maghihintay ako kay nanay. Ang tamang sagot ay titik A. Magwawalis ako. Number 21. Si Vina ay laging naglilinis ng paligid at nag-aalaga ng mga halaman sa kanilang bakuran. Anong katangian ang ipinapakita ni Vina? A. Makadiyos. B. Makatao. C. Makakalikasan. Ang tamang sagot ay titik C. Makakalikasan. Number 22. Alin ang nagpapakita ng batang nakatatamasa ng kanyang karapatang makapag-aral? A. B. O C? Ang tamang sagot ay titik C. Number 23. Sinusuportahan ng kaniyang mga magulang ang paglalaro ni Jojo ng football. Anong karapatan ng bata ang natatamasa ni Jojo? A. Karapatang makapaglaro. B. Karapatang magkaroon ng tahanan. C. Karapatang mabigyan ng pangalan. Ang tamang sagot ay titik A. Karapatang makapaglaro. Number 24. Paano maibibigay ng pamilya ang karapatan ng isang bata na magkaroon ng sapat at masustansyang pagkain? A. Pakainin ang bata ng candy at chichirya araw-araw. B. Bigyan ng noodles at tuyo bilang ulam araw-araw. C. Pakainin ang bata ng mga prutas at gulay. Ang tamang sagot ay titik C. Pakainin ang bata ng mga prutas at gulay. Number 25. Bakit mahalaga ang pangangalaga at paglilinis ng katawan? A. Upang mapaligiran tayo ng mga langaw at laging magkasakit. B.
upang maging malusog ang ating katawan at makaiwas sa sakit. C. Upang magkaroon tayo ng maraming mga kaibigan. Ang tamang sagot ay titik B, upang maging malusog ang ating katawan at makaiwas sa sakit.